At sa ating pagbabalik sa Juicy, eto, paborito nyo tong personalidad na aking baon. Sasabihin nyo na naman, turon. Hindi kasi syempre nabugbog nga si Kogi Domingo 2 weeks Kawawa ago. naman Ikalawang siya. linggo na sa Sunday, di ba? At talagang hanggang ngayon nakita ni Alex dito yung malaking bukol. Nangingitim na nanay. Yes, at saka dito talaga at ang jaw niya talagang naglalakjaw siya ngayon dahil talagang napuruhan. 3 ba naman ang bumugbog Kawawa sa'yo? naman. Ngayon, lawyer ang daddy ni ni Kogi. Hindi papayag ang kanyang, si Attorney Domingo na talaga nang basta ganito na lang to. Nagpa-blatter na siya, nagpa-medical na siya, kumpleto na siya ng mga ebidensya, ng papeles, ng dokumento. Sa ngayon, magsasampa na si Kogi. Baka Monday magsampa na siya. Ano ba pinag-ugatan Hindi niya? nakakaloka. May nabasa, Away. may nabasa ako na babae. sinong sa isang party sa Ayalan. Okay, Alabang. sa Alabang. Bahay. Bahay sa Ayala, Alabang. Nag-shake hands pa si Kogi dun sa sinasabing parang... Poporma pa lang na pag ganun pala. Tapos sinuntok. So after nung binububog siya, tinatanong ni Kogi kung anong problema. Siyempre, clueless siya. Tapos Anong problema? Tapos ang sinasabi nung lalaking ng suntok, ng bugbog, sabi niya, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Hindi niya sinasabi. Oo. So hindi alam ni Kogi kung ano Tapos yung hinawakan nangyari. siya ng dalawa para may freedom yung lalaki na manuntok, manipa. Oo. Alam mo, kung di nakatakbo si Kogi, kawawa siya. Kasi may-ari ng bahay nasa loob ng CR. At malaki yung guy daw, over 6 feet. 6 foot. Hindi naman bouncer yung Hindi naman, pero Kahit hand ni daw. Gamova. Tapos takbo siya sa kotse niya. Buti meron pa siyang presence of mind na start pa niya, na ano pa niya. Hinabol siya, Nay. Oo, warak-warak yung kotse niya, pinagsisipa. Ang dent, ang Teka, ano lalalim. ba daw problema? Parang napagkamalan yata siya, pinagsilosan babae. Sa babae. Nakakalungkot lang. Yung lalaking girlfriend ng May lalaki. girlfriend si Kogi. Pero yung lalaki hindi daw niya ganong kilala. Meron siyang girlfriend. Oo. Pero alam mo naman kasing gwapo ni Kogi, syempre, napaka-easy target sa hindi mga gwapo ganon. yung nanapak. Ay, hindi ko lang alam. Pero basta, ididemanda na Yun ang siya. importante At kasi. dapat lang naman panagutan niya ang kanyang ginawa. Yun lang yun. Di ba? At ngayon naman, nanay, ito na talaga yung inaabangan natin. Yung, Ano to? Para Lola Basyang. yung mga nagawa nating mga VTR. Para kay DJ Mo. At panoorin mo to. Watch this. To Mo, for whatever it is, kung ano man ang pinagdadaanan niya. May sound kasi ako kasi I pray. I'm not saying na Mo doesn't pray, but you know, it's always God who's always making plans for your life. And don't, you always have to include Him because for whatever it is, God gave you a beautiful girl, which is si Moira. And lahat yan blessings yan kay Mo eh. The last time I spoke to him, sabi ko nga, why? Everything is falling into places for you. Why are you leaving again? This is the second time. Yun nga, pero hindi naman niya in-explain further, pero magkikita kami bago siya umalis. So sabi ko nga sa kanya, just do what you know what's best. DJ Mo, I'm not sure if I'm liking this news, pero if that is what's going to make you happy and complete, then I'm happy for you. But I think Philippine show business will need someone really bold like you. So you have to think twice. Ewan ko nga nagulat ako mag-New York na ata, mag-datera. Hindi, sayang, magaling yan. Hindi, babalik din yun. Babalik ka rin. Mo, magpapalamig lang yan ng ulo. Tsaka ng puso. Magpapahinga lang. Kaya dyan, Mo, alam mo magaling yan eh. Isa sa pinakamagaling yan eh. Lahat pwedeng hawakan yan. At nagulat nga ako yung sarili niya, hindi niya mapayuhan ng mabuti. Ano ka? Sige mo, ayos yan. Merry Christmas. DJ Mo Twister. Ba't ako natatawa? No, Mo, kasi dati, kalaro ko yun eh, sa basketball eh. Mo Twister, you are one person who's got so much to say and a lot of wit up here. I can only wish you the best kung ano man, kung ano man ang tawag sa'yo o kung ano man sa palagay mo ang mabuti para sa'yo. I hope it is done with wisdom. My friend, I hope to see you again real soon. Let's talk sometime. You know what I mean? Let's talk sometime, my friend. And do take care. I wish you all the best in whatever you decide to become, whatever direction you choose to take. Pinakagusto ko yung kay Joey De Leon. Yeah. Sabi niya,
isa ka sa pinakamagaling. Coming from Joey De Leon, Yes, yes, yes. ang tindi nun, ano. Isa ka sa pinakamagaling, pero ewan daw niya kung bakit yung sarili mong problema, hindi mo naayos. Para kang doktor. Kayang-kaya mong operahan ng ibang tao, pero pagdating na sa sakit mo, nangangailangan ka ng ibang doktor. Totoo naman yun eh. Pag sariling problema mo na, hindi mo na kayang resolbahan. Ganun naman always. Kaya nga, that's what friends are for. Yes. Maraming salamat to all the people that sent their Message mo. Ikaw muna. Ay, ikaw na muna. Ikaw na muna. Sila na yung huli. Sige, ikaw muna. Ah, Kala ko second gap ka lang. kung ngay, tumudo. Tumagal. Ito bentahe ko sa inyong tatlo. May columns ako. Ah. Sa mga columns ko, nakakapag-ventilate na ako ng lungkot eh. Nasusulat ko na. Siyempre, naiibsan yun eh. Eh kayo talaga, sikil na sikil, gaya nito. Yes. Sa dressing room pa lang kanina, nag-e-emote na. Nanay, paano yun? Ganon. Hindi, eto yung kay mo sa GMA pa, hindi naman kami close yan. Hi lang. Tapos yung pumunta ako rito sa Juicy, sabi ko niya, kasama ko siya. Di ba, salbahe ito? Sabi ko, nung kinakausap ko, sabi ko, naku, parang, sa'yo, wala problema. Ito, medyo ilang din ako ng kote, pero alam ko lukaret. Ito, Oo, alam ko. kayang Pero pakinayan. ito parang, makakatabi ko ba yan? Talaga sabi ko, pati placement, sabi ko, baka pwede hindi ko na siya katabi. Kasi naaalala ko yung sinabi niya kay Kuya Germs. Pero nung tumagal, sabi ko, sira ulo pala itong tao. madaling sabayan. Papareho ko din. Okay. Sabi ko, may puso, lahat. Ala! Wala siguro yung ilang taon lang. Saya kami, kasama ka. Kasi yung Unbeatable 5, hindi naman makukumpleto yun kung wala ka. Di ba? Wala makakapalit sa'yo mo. Mamimiss ka namin. Naiyak si DJ mo. 1 year and a half. 1 year and 7 Na months. si nanay, oh. Ikaw? Okay, DJ mo, actually never ko inakala na sobrang makakasundo kita. Kasi from what I've heard, sobrang magkaiba tayo ng ugali. Like, ikaw yung kasagsagan ng pagiging straight, ako naman ang epitome ng kabaklaan. And alam mo yan, and at first na-intimidate ako sa'yo, pero turns out napakabait mo palang tao. And I wish you, sana mahanap mo sarili mo and yung inner peace na you truly deserve. And syempre, hope you find the girl na susuklian kung anong pagmamahal ang kaya mo ibigay. Kasi you're tough pero sobra ka magmahal. Alam ko yan. Okay. DJ Mo, look at me. Sayang ito. Look at me when I say this to you. Ganda ka mo naman. Teka, syempre si DJ Mo, alam mo naman DJ Mo na naging close tayo sa airplane, yes. Tapos, Mile High Club. Oo. Mile High Club? Nakakalungkot naman kung kailan tayo nagiging close kasi dati nagkakapikunan pa tayo kaya pinaglayo tayo ng dressing room. Alam ni Omar yan, nagkapikunan kami. Pinag-iwalay kayo. Oo. Ang ingay ito eh. Nagkapikunan kami. Wait lang ako kahit tinong sa pa ka sa akin. Go lang, isa pa go. Gusto ko lang. Joke lang. Kiss. Ano ba? Dali na. Ang sa akin, DJ Mo, sayang kasi konti pa lang yung time na pagkakasama natin. Sana naging mas close pa tayo, kaso aalis ka na. Hindi So, sumama ka. kaya lang, ayaw niya sabihin sa akin kung saan siya pupunta. I've been texting eh, but no reply. Stop. So yan, mamimiss ka talaga namin, DJ Mo. At hanggang ngayon, wala akong maisip kung sinong papalit sa lugar mo. Dahil Walang Wala para, kaya. para dyan sa upuan na yan. Oo. Ako naman ang laging mali ko, kapag nagmahal ako at nagtiwala sa isang tao, masyadong malalim yung pundasyon. Kaya kapag nawawala, nasasaktan ako masyado. Sa totoo lang sa buong buhay ko sa showbiz, iisa lamang ang nakasalahula sa akin ng todo, si Mo Twister lang. Kung ano-anong pangalan ng tinawag niya sa akin, sabi ko nga may bintahe ko, may mga columns ako, kaya talagang nagagantihan ko siya. Tinawag niya akong Shrek, lahat ng tao na hindi ko kasundo, i-interviewin niya para ako balikan, banatan ako. Ang hindi ko malilimutan, dalawang bagay ito. Parehong anak ko involved. Yung anak kong panganay, pag nakikinig sa kanya at nilalait niya ako, tinatanong ni BM ko ano address mo. And I told you that. Yeah. Gusto siyang upakan ng panganay kong anak dahil nanay niya yung sinasaktan ni Mo. Pero nung magkakilala na kami, magkasama dito sa Paparazzi at saka dito sa Juicy, si Rebo naman yung pangbalanse. Si Rebo ay kanyang tagahanga. Pananamit niya, sinasabi niya, radyo niya, lahat. Sinusundan siya ni Rebo. So, gusto ko nga yung